Ayun na nga, kahapon nirelease ni Congressman Leonardo Leviste sa social media ang tinatawag na Cabral Files. Doon, marami siyang inakasahan ng budget insertions sa flood control projects. Ngayon, madami nagtatanong, dapat ba nating paniwalaan ang Cabral Files? Well, bago natin masagot yan, madaming mga issues ang kailangan i-resolve. Ang unang issue dito ay authentication. Kailangan ma-authenticate ang mga files na yan. Sa madaling salita, kailangan alamin kung totoo ba ang dokumento at hindi siya fake. Kung totoo man yan, may binura ba dito or may binago ba? Pwede bang ma-authenticate ang document kahit patay na si Cabral? Well, technically speaking, kahit patay na ang author ng dokumento, pwede pa rin ma-authenticate yan. Wala kasing sinabi ang batas na kailangan yung author mismo ang mag-authenticate ng files. Basta makapag-present ng ebidensya na magko-convince sa judge na genuine at hindi manipulated ang files, pwede itong ma-authenticate. So, legally speaking, pwede. Pero, sa totoo lang, may hirapan si Leviste sa authentication. Sabi kasi ng Supreme Court, the acts attributable to a deceased person must be corroborated. Ibig sabihin, hindi sapat na ipakita lang ang files at sabihin gawa ito ni Cabral at accurate ito. Kailangan ng independent evidence. May ibang DPWH employee bang nakakita na ginawa ito ni Cabral? May email logs or records ba na nagpapakita na siya ang gumawa? May mga CCTV footage, signatures, system access records, or iba pang objective proof. Diyan may hirapan si Leviste. Pero sabihin na nating nagawa niya ang imposible at na-authenticate niya ang files. Magiging admissible ito bilang ebidensya. Pero hindi pa ibig sabihin na totoo na kagad at dapat paniwalaan ang mga files na yan. May second issue pa, ang tinatawag na probative value. Magkaiba ang admissibility at probative value. Pag na-authenticate ang mga files at maging admissible in evidence, ibig sabihin lang pwede nang basahin ng korte at pag-aralan. After that, aalamin pa ng court ang probative value. Ito ang mas mahalagang tanong. Gaano kalakas itong ebidensya na to? Dapat ba itong paniwalaan? Pero sa totoo lang, kahit ma-admit in evidence ang Cabral files, mukhang mahina ang probative value nito. Ang files ay listahan lang ng proponents. Hindi nito pinapatunayan na may suhol, may kickbacks, may sabuatan, or may personal na benefits ang tumanggap. Isa pa, hindi ito corroborated. Walang bank records, independent testimony, or kahit ano pang ebidensya na nagpapalakas sa mga files na yan. Also, mahina rin ang probative value ng Cabral files dahil sa mismong paraan kung paano ito inilabas. Ayon kay Leviste, ibinigay daw sa kanyan ang files ni Yusek Cabral noong September 4, 2025. Pero may security logs at CCTV records noong araw na iyon na nagpapakita na umalis si Leviste sa opisina ni Cabral na walang dalang files or kahit anong storage device. At bakit si Leviste ang bibigyan at hindi ang Ombudsman, COA or kahit ang DPWH mismo? At kahit totoong sensitibo ang laman nito, bakit sa social media ito nilabas? At bakit only after pumanaw na si Yusek Cabral na wala ng pagkakataon para magpaliwanag, magkumpirma or mag-corroborate? Lahat ng yan ay nagpapakita na kahina-hinala ang pinanggalingan at timing ng Cabral files na yan. So, ang sagot sa tanong na dapat bang paniwalaan ang Cabral files, ang sagot ay hindi. Kasi sa ngayon, hindi siya authenticated at mahihirapan si Leviste ma-authenticate yan. At kahit ma-authenticate pa yan, wala siyang probative value.